Pag-usapan natin about fruitful life in 2026. So, ang teksto po natin ay sa Genesis 1, verse 28. Yung verse po na ito yung utos ng Diyos pagkatapos niyang lalangin ang tao. Sabi diyan, "Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." Sa Tagalog po, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." So pinag-uusapan natin about fruitfulness in 2026. Fruitful life in 2026. Sabi po year 26, sabi po ng Chinese zodiac, ito daw po ay year of the fire horse, or tinatawag din nilang red horse. So, dito pala kinuha yung red horse, kaya panahon daw po ito ng manginginom. Hindi po. Yan po yung sabi ng, tawag nito, ng zodiac, na year of the fire horse, a dynamic and energetic time. Horse symbolizing strength, speed, freedom, and courage. Fire adding intensity and passion. So, hindi po tayo naniniwala sa zodiac, ha? Pero gusto ko pong isegue ito na, kasi taon-taon, meron ang Chinese zodiac po, nagpinapangalanan ang buong taon according doon sa mga karakteristik ng animals. Ang sabi nila, ito daw po ang taon para sa pagbabago at pag-unlad pagkatapos ng Year of the Snake. Kasi last year ay Year of the Snake. So marami nagkakagatan, ay mga ganun po. Pero hindi tayo naniniwala doon. Inuulit ko, hindi po tayo naniniwala. Panahon daw po ito upang makuha ang inaasang tagumpay sa buhay. Pero ano nga po bang sinasabi ng Biblia tungkol sa panibagong taon ng 2026? Yung doon sa binasa natin kanina, nung lalangin ng Diyos ang tao, meron daw pong 3 mandate. Mandate sa tao. Una, maging fruitful and multiply. Magparami, maging mabunga at magpakarami. Pangalawa, replenish or fill the earth. Punuin ang buong daigdig. Kaya mula kay Adan at kay Eva, ngayon ang dami-dami na natin. Ilan ng tao sa buong mundo? Around 4 billion ba? Hindi ko alam ang exact So, sa sea, sabi dyan, subdue and have dominion. Magkaroon kayo ng kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa. So, yan, utos yan sa tao. Pero lahat po ba yan ay nangyari sa tao? Hindi po. Dahil doon sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. But anyway, mga Kristiyano na po tayo, so dapat yung 3 yan ay nangyayari sa buhay natin. Una, pag-usapan natin about fruitfulness. Ano po ba dapat? Hindi po maayos to. Sakit sa mata eh. Patay sindi yung So, yan. Pag sinabing fruitful or multiply, it speaks about reproduction. So, ibig sabihin nandyan na, i-reproduce natin. Ang Diyos ang nag-create, we reproduce. Kasi nagsimula nung nilalang niya lahat ng ibon, lahat ng mga animals sa dagat at maging sa mga gumagapang sa lupa. At yun, dahil sa kasalanan ng tao, tawag nito, inano ng Diyos, sinira niya sa pamamagitan ng baha. Pero, may natira. Nagsimula siya ulit doon sa bagong henerasyon ni Noe. At yung mga hayop na partner-partner na dinala doon sa arka. Okay. So sabi, hirap naman yan. Hindi ba mahina yung yan o grounded? Ayan. Thank you, Lord. So, God created, we reproduce. Inuutosan niya tayong mag-reproduce. Be fruitful and multiply. Sabi sa Deuteronomy 8:18, He gave us His strength, we do the work. Binigyan na tayo ng lakas, tayo ang gumawa para sumagana. Sabi sa 18, subalit alalahanin yung si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang
yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng itong kayamanan ko nanggaling sa sarili kong lakas. Bigayan ng Diyos sa atin. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi rin tayo makakapagtrabaho. Hindi rin tayo magiging productive. Okay, ano pa po? Sabi niya, He is the source, stay connected. By the way, ano po ba yung gusto nating maging fruitful ngayon or mangyari sa buhay natin ngayon 2026? Pag nenegosyo, mag-increase yung inyong mga kabuhayan, magtayo ng another branch kung may negosyo na kayo, mag-ano sa mga cell group ninyo. Ano ba yung pinag-pray nyo sa Lord nung pumasok ang 2026? Lord, gusto ko po madagdagan yung mga anak ko sa cell group. Sabi sa John 15, ako ang puno at ang ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana pagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa lahat ng ating mga ginagawa, dapat nating inaalala si Lord. Kasi siya yung mag-uugnay sa atin para tayo maging fruitful, para tayo maging productive, para tayo mag-multiply. Okay, pangalawa, nautos niya, replenish or fill the earth. Pag sinabing replenish or fill the earth, it speaks about stewardship. Ano yung stewardship? Managing our resources. Ano po ba yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos nitong nakaraang mga taon? Pinagkatiwalaan niya tayo ng negosyo. So, ano po yung dapat natin gawin? Lahat ng natatanggap natin sa Panginoon, lahat ng natatanggap natin, material man yan, spiritual man yan, galing lahat yan sa Panginoon. So, ang sabi niya, sa pagiging steward, it requires honesty. 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. So, tayo mga katiwala lang tayo. Dapat daw po tayo maging tapat sa Panginoon. Kahit po sa mga trabahador o mga worker sa trabaho. Di po ba, may mga amo tayo. Kapag nakita ng amo natin na mapagkakatiwalaan tayo, bibigyan pa tayo ng maraming pagpapala. Alam nyo, meron kaming isang sinisell group sa Perez. Natutuwa ako dito sa babae na to. Sabi niya, kasi tinanong ko sila, ano yung bagay na nangyari sa inyo na nakaraang taon na nakita nyong miracle, hindi nyo inaasahan. Sabi niya, yun pong makarating ako sa ibang bansa. Sa Korea or China and then Hong Kong pala. China at saka Hong Kong. Paano nangyari yun? Kasi parang siya yung naglilinis ng niya. So, ang nangyari, sabi niya, bigla daw kasi sinama siya dahil pinagkatiwalaan siya. Sabi ko, tinesting ka ba? Sabi niya, hindi ko alam, pastora pero minsan, ang kalat niya kinakalat yung mga pera doon, pag maglilinis ako nandyan, pero binabalik ko rin nandoon. So sabi ko, ibig sabihin, na-test yung iyong honesty. Kaya, binigyan ka ng reward, makarating doon. Kasi pag nangyari, pagdating mo sa airport, dapat pala may show money. Since yung amo niya, siya yung talagang magtutour lang, ito, lang siya, katulong siya, alalay siya, hinahanapan siya ng show money. So sabi niya, hindi naman siya may pera kasi ko lang siya Sa madalit salita, may mga dokumentong hiningi sa kanya. Sabi niya, pastora, buti na lang na i-upload ko sa yung mga picture daw nila na magkasama, tapos binibigyan siya ng mga regalo, pinopost na sa Facebook, pati yung kanyang salary, yung ganun. So yun yung naging na nagpatunay na amo nga niya itong babaeng kasama niya. Sabi, yun ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam sa kanya, alam mo kung bakit? Kasi pinagkatiwalaan ka. Sabi niya, siguro po, sabi niya, totoo yun, kasi meron na palang kukunin na hindi siya. Ang ginawa lang niya, nag-post, nung nakita niya yung post sa nag-apply siya pa raw yung huli, siya yung nakita. Ang dami na meron dapat kukunin. Pero siya yung parang unang tingin palang nakagana ng amo niya. So yun, nakarating siya sa sabi ko, anong ginawa mo doon? Nag-alaga ka ba? Nagtrabaho ka ba? Hindi po. Sinamahan ko lang yung boss ko na mag-gala-gala, mag-shopping-shopping. Sabi ko, wow, pwede ba maka-apply sa boss mo? Yung ganon, opportunity, tapos blessing para sa kanya. Kasi andun yung pagtitiwala. Alam nyo, minsan, hindi natin alam, pero yung mga boss natin, hinahanap yung honesty. Kasi pag yan natuwa sa atin,
ang blessing dumadaloy sa Diyos, ginagamit sila papunta sa atin. Okay, so it requires honesty. Next, sabi nga nun, the principle of sowing and reaping. Gusto mo mag-multiply? Gusto mo maging fruitful? Anong ibig sabihin nito? Sa 1 Corinthians 9:6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga buto, mga seed. Kasi doon sa Genesis, lunod lahat sa baha, yung mga ginawa niya. Pero andoon ang mga buto. After ng flood, nagsimulang tumubo, umusbong. So sabi ko kanina, kapag may isang puno, isang seed ka o buto ng mangga at tinanim mo yan, aani ka ba ng 3 puno ng mangga? Di ba isa lang? Pero maraming bunga. So, kung ano yung tinanim natin, doon tayo mag-e-expect na kung ano yung tinanim natin, doon tayo mag-aani. Ano yung dapat nating itanim? Yung iba, naghahangad ng malaking kita sa investment nila. Sabi ko kanina, yung mga too good to be true na mga investment, yung 100 mo, after 1 week, kikita ng 1,000, mag-isip ka kapatid, kasi walang ganun. Bakit ino-offeran ka? Mamaya, ma-scam lahat ang pera mo. Yung bang, una, padadamahin ka, o sige, ito yung balik tangkilik, yung mga ganun-ganun, tapos after niya, hindi, huwag ko muna kukunin. Sige, invest ko muna hanggang sa lumaki na yung na hindi ka kumukuha, nagdadagdag ka pa kasi natutuwa ka, lumalaki yung pera mo. Bago mo malaman, na-scam ka na. So, ingat-ingat po tayo. Yung 100-fold, kay Lord lang po yan. Mag-invest tayo ng 10%, 100-fold ang ibibigay sa atin. Ano yung 10% na investment natin kay Lord? Yun po yung tithes natin. Actually, sa Lord nga lahat yung mga tinatangkilik natin. Ang hinihingi lang niya sa atin ay 10%. 90% sa atin. Kung tayo nagkasakit, hindi tayo magkakatrabaho. Kaya wag mo sabihin, pera mo yan. Kasi ang kalakasan ang gagaling sa Panginoon. Kung nagnegosyo ka, kumita ka, galing sa Lord, binless yung negosyo mo. Dahil pwede namang mabankrupt ka. Pero pinoprotektahan ka ng Lord at gamitin para sa iba, so binibless na yung negosyo mo. Dapat maging faithful tayo. Kasi, ano po yung sinasabi ng Lord? Pagdating sa mga hindi nagtatites, alam nyo na po yun. Di po ba? Mga magnanakaw. At sino po yung tatay ng magnanakaw? Ama ng magnanakaw. Sa John 10:10, Satan comes, the devil to steal, to kill, and to destroy. So magnakaw, pumatay, at manira. So kung nagnanakaw ka, sino ang tatay mo? Si Lord o yung devil? Kayo po makakasagot niyan. Pero anyway, ang sinasabi ko lang, ang paraan para tayo i-bless ng Lord, wag nating ipagkait yung 10% ng mga pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos. Okay, at kung gusto mo madagdagan yung investment mo na yun, pwede kang mag-sponsor, malapit na ang EGR. Pray tayo. Nakakatuwa nga rin kasi yung ibang mga nagsisell group, ang ginagawa nila pag kulang yung mga pang EGR ng kanilang mga membro, dahil gusto nilang maka-attend, sila ng pang-registration, tulong-tulong para magaan. Yun ang isang bagay na hindi mo man makita above ng tithes mo, pero may balik yan sa'yo. Marami po akong kwento niyan, di ko na isa-isahin. Danas ko po yan sa buhay ko. Huwag po tayong maging ganun, yung nakasarado, nakatikom ang mga palad. Kasi po, yung tikom ang palad, hindi na yan malalagyan ni Lord. Tingnan nyo, nakabuka yan sa una. Pag nilagyan ni Lord, tinikom mo na, may ilalagay pa si Lord. Wala na, sarado na yung palad mo. So, kailangan laging bukas yan. Ano ibig sabihin? Dumadalaw yung pagpapala. Pag binigyan ka ng Lord, release. Tithes mo, gusto mong tulungan, release. Kasi may kasunod pa po yan. May kasunod pa po yan. So, yun. Pangatlo, na inutos ng Diyos, subdue over every little things. So, pag sinabing subdue, it speaks about authority and power. So, yung kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang sa ibabaw ng lupa, inutos din yan ng Lord nung nilalang niya ang tao. So, sabi dyan, God give us power and wisdom. 2 Timothy 1:7. God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. So, ano yung power, kapangyarihan?
Yung sound mind, wisdom po yun. Huwag tayong matakot. May investment. Alam mong maganda. At alam mong kikita ka, opportunity, ayaw mo kasi baka malugi. Masayang ang perang pinaghirapan mo. Kapag may go signal ka sa Lord, pinag-pray mo naman, humingi ka ng opportunity na, Lord, buksan mo oportunidad na to. At nakikita mo na nandyan, i-grab mo na. Yung pastor, senior pastor natin, lagi nagkakwento, marami siyang mga naging negosyo. Maraming risk na pinasok siya, pero hindi siya huminto. Di po ba? Tuloy-tuloy. Ako marami din po akong karanasan na ganyan. Bandang huli, tinigilan ko na kasi alam ko iba na yung calling ko. Ang dami kong, alam nyo yon yung negosyo sa ganito. Hanggang sa simula, magbubum. Tapos, ito unti-unting bumabagsak. Lord, ano nangyayari? Pinagpipray ko naman, nagtatides naman ako, Pero iba na pala yung pinagagawa ng Diyos sa akin. So, sabi dyan sa Psalms 90 verse 17, Panginoon naming Diyos, ito po ay panalangin ni David. Kami sana'y pagpalain, magtagumpay nawa kami sa anumang aming gagawin, magtagumpay nawa kami. Sa English po, maganda to. May the favor of the Lord of our God rest on us. Pag sinabing rest, mananatili, matutulog, nandyan lang kasama mo yung favor ng Lord. Alam niyo yung favor ng Lord? Sa mga senior dito, nararanasan nyo po yung pagpasok nyo, may card kayo, sir, 20%, hindi nga 20% pagdating sa mga pero nakakaroon ng discount. Pagdating sa pagsasakay sa mga jeep, na urong po kayo, at sasakay si nanay. Ako kasi, pagsasakay, hindi ko na kailangan umuusog na. Kasi syempre, senior na. So, alam nyo po yon, pag dual na ang citizenship mo, Pilipino, tsaka senior, sigurado, may favor ka. Yun po yung sa lang dahil senior ka. Paano kung anak ng Diyos ka? Ang haba ng pila, nandoon ka sa dulo, kararating mo lang, ma'am, alika po, dito po, mauna po kayo. Maraming mga ganun. Eto sa senior lang po, paano na po ang favor ng Diyos? Yung mga miracles na hindi natin ine-expect, pero nangyayari sa buhay natin. Napakarami po niyan. Isa-isahin po natin. Akala lang natin kasi maliliit. Iko-compare natin ng iko-compare. Doon sa iba, buti pa siya, ganito. Ako, eto lang. Teka muna kapatid, ano ba ang ginawa niyang labor, work, para makuha niya yung ganun? Baka naman meron. Dati sabi nila, may nagsabi sa akin, alam mo, favorite ka talaga ni Lord. Sabi ko, talaga? Oo. Ngayon kasi nakikita yung favor ni Lord. Dati hindi, parang yung mga prayers ko hindi pinapakinggan ni Lord. Kasi nga, tumatakas ako ng tumatakas sa calling ko. Pero ngayon, yun talaga rin naman. May plano po kaming magpagawa ng extension sa doon sa church na ginagamit namin sa Perez. Kasi, nung una, bakod lang yun. Hindi ko naman kasi iniintindi yung ganyan pagdating sa mga construction Itong aming treasure, nagsabi, Pastora, pagawa natin yun para yung space magamit natin. Kasi pagdating sa kabataan, masikip po. Sa church, halos napuno na rin po kasi mga kabataan, mga workers. Pero sabi niya, pagawa natin. Dumaan ang bagyo, nabigiba. Sabi ko, parang na-burden tuloy ako. Sabi ko, sige. So, mag-ipon tayo. May pumasok. Kasi yung mga tithes namin, inahati, tapos ako, buo yung tithes ko doon. So, nakaipon. Pero ako, sa akin, kung matuloy, okay lang. Kung hindi, okay lang. Pero itong isa, nakikita niya talaga. Alam niyo po ba, sabi ko, December, marami tayong pagkakagastusan. Kung magpapagawa tayo, paano yan? Yung budget natin. Pero alam niyo po ang nangyari? May mga pumasok na pera na hindi ko inaasahan. Hindi po ako nag-solicit. Pero nag-project kami na magkakaroling sa mga gulang nitong mga kabataan na ay naalagaan namin. Kasi parang, dahil nasasanay na sila every Saturday na nandoon, nagagalit na yung ibang magulang, meron doon, pinagbabawalan na yung kanyang apo pumunta doon. Tapos laging sinisita, ano ba yan? Ang tagal-tagal mo dyan. So sabi ko, anong ginagawa nyo? Kasi tatawagin lang ng mga kabataan worker namin sa bintana. Kaya, lika dali, susunduin nila, pero hanggang kaway-kaway lang. Hindi kayo nakikipag-usap sa mga nanay? O sa hindi nyo pinagpapalam, hindi po. Sabi, nahihiya yung sa kanila, sila.
So sabi ko, sige ganito, para magkaroon tayo ng relationship, mangaroling tayo, pero hindi tayo hihingi ng pera, tayo yung magbibigay. So gumawa ko ng letter, meron iba na nag-agree, meron din hindi, na hindi na natatakot sa magulang, at meron din talaga nag-reject. Pero yung pinuntahan namin na una, na pinagbabawalan yung apo, nung pinuntahan namin, welcome kami, tas kwento-kwento ng ganyan. Kaya pala niya pinagbabawalan yung kanyang apo. Kasi nagkaroon siya ng trauma, na montik nang ma-rape itong bata, babae ito, nung 10 years old siya. Kaya napakahigpit niya dahil yung bata nakatira sa kanya at yung mga magulang ay malapit doon pero nagtatrabaho. So sa kanya na lumaki yung bata. Mahal na mahal niya tong batang to. Kaya ganun siya ka-overprotective dito sa bata na to. So wag po kayong mag-alala, sabi kong ganyan. Kasi kahit na bantay kayo, kung hindi siya iingatan ng Lord, mapapahamak at mapapahamak siya. Kaya hingin na lang po natin yung pag-iingat ni Lord. Sabi niya, oo nga sabi niya, alam mo ba, nanonood na ako ng mga soko kasi pinag-aaralan ko kung paano nire-rape, ang ganito, ang ganyan. Naging sobrang na siya, ano ba tawag doon? Sa sobrang takot niya, yun na yung mga pinanonood niya para alam niya, anak, pag may nakita kang titingin-tingin sa'yo ng dapat maging alerto ka ha. So, yun na yung naging kaisipan niya. Kaya nung nakausap namin siya, napayapa siya, sabi niya, okay lang. Kasi itong bata, sabi niya lagi, pag pupunta ka dyan, sa lahat ng pupuntahan mo, dapat magpaalam ka. So itong bata, tinataon niya, itong kabataan na to, tinataon niya pag may kausap yung lola niya pag Sabado. Tapos sasabihin niya, Lola, pupunta ako sa church ha, kasi pag church, alam na doon sa Tapos hindi niya hintayin, kung oo, yung lola niya may kausap, tatakbo na yan. Kasi baka mamaya mapigilan. Minsan, sabi niya sa akin, Pastora, doon tayo sa loob. Sabi ko, marami kasi kayo, doon na lang tayo sa atin. Sige na please. Yung pala, tinataguan niya yung lola niya. Kasi baka pag nakita siya, tatawagin na naman siya. Alam niyo, pinuntahan namin siya, lehan siya sa lola niya. Sabi ko, itong batang to, natututunan niya yung mga ginagawa namin na pag may birthday, yung mga ganon. Pinag-pray niya talaga. Pag ng prayer, nakita ko talaga, misty-eyed yung lola. Sabi ko, tapos, ayun, hindi na pa namin nabalikan. Pero may mga magulang na pinuntahan kami, na yung isa, pasok pa lang kami, sabi namin, hello po, Merry Christmas po, tapos abot namin yung may inabot kasi kami, yun pa isa, nakakatuwa na, doon sa mga ginastos namin, sabi ko, wala ka kung nilabas sa church, naka 10,000 kami, gastos doon sa pinambili namin ng mga bags, na isang 1.5 litro, 1.5 na soft drinks, at saka maraming chichirya. Kaya isang bag na doon, kala mo puno. Ang sa akin, para lang makausap. One way para maabot yung parents. Kaya pag may mga parents po na talagang may sobre. Pero sabi ko, hindi po kami manghihingi, magpe-pray po kami para sa inyo. Kaya yung pinuntahan namin isang nanay, pagpasok pa lang namin, yung tatay niya lasing, yung asawa lasing. Tapos iyak na siya, marami akong kasalanan sa Diyos. Sabi niya ganun. Habang pinagpe-pray siya, ganun siya ng ganun, lasing siya. Pero alam mo yun, na nararamdaman ko na itong tao na to, brusko lang siya. Pero ang dami dito sa puso niya. Kaya yung mga tatay dyan, na willing tumulong sa amin, mag-connect. Hello? Hindi pa namin kasi nababalikan yung mga tatay. May mga tatay doon, mga asawa nung namin, na hindi namin kasi, pwede yung nanay, pero alam niyo po yun, dadalawa lang yung kasama kong worker. Dati, ang ginagawa namin, nagbabahay-bahay kami. So sabi ko, matrabaho itong ganito. Pag ipon natin. So naipon namin, mga 5 yung mga nanay. Meron lang isa ngayon na come and go. Pero at least naipon namin yung mga nanay na once a week. At itong huli, yung Iglesia ni Cristo. Na natutuwa ako, walang GM yun, prayer lang. Sabi ko, prayer evangelism lang ang ginawa namin. At sabi niya, alam mo po ma'am, sabi niya gano'n, kasi yung apo niya, estudyante namin doon. Nung umalis kayo, ang gaang-gaang ng pakiramdam ko, sabi niya. Para kasing nabunutan daw siya ng And mula noon, hinanap-hanap na niya yung gawain, naka-attend siya sa Christmas party natin, sa Oval. Pagpasok pa lang siya, naririnig pa lang niya yung kantahan. Tumutulo na yung luha niya. Sabi niya, ano ba to ma'am? Bakit gano'n? Naririnig ko pa lang yung kantahan, iba na yung ko. Ako nung time na yun, nasa registration, tumutulo rin yung luha ko kasi nabibless ako dun sa worship na pambira. Sabi ko, gusto ko mag-worship. Kaya sabi ko sa kanya, pagtingin ko sa kanyang ganyan na, sige na, dalawa tayo, iyakan na lang tayo. Kasi ang ganda ng worship nung time na yon. So, anyway,
nakita ko yung kauhawan nitong matanda na to, na isang bagay, sa mga gustong madagdagan yung cell group member nila. Hindi tayo dapat na nandoon lang sa bahay at nag-aantay lang ng mga cell group member na darating. Ano yung ano ng Lord? Go and make disciple. Ibig sabihin, lumabas tayo. Hanapin natin yung mga nawawalang kaluluwa na para kay Lord. Itong babae na to, itong iglesia na to, actually, 2 beses na siyang pinuntahan ni Lab at saka ni Jo. Ang sabi niya lagi, ay, iglesia po ako, iglesia ni Kristo. So sabi nung pinunta, Pastora, iglesia ni Kristo yan. Eh ano ngayon? Sabi kong ganon. Hindi naman tayo after sa religion at hindi naman natin siya i-convert. Sabi kong ganon. So, nung one time, Sabado, na nakaupo lang kami doon, sabi ko, ayoko ng ganito. Naiinip ako, magpunta na tayo sa kabataan. Puntahan natin yung magulang ng mga estudyante natin. Napunta kami sa kanya. Yun. Tapos nagkwentuhan na kami. Masayahin tong babae na to, pero ang nangyari ay hindi siya, tawag nito, cover up niya sa lahat ng mga pain niya. Sabi niya, alam mo ba ma'am, itong mga anak ko, bibigyan lang niya ako 156, samantalang napag-aral ko sila, 56 years old. Akong tumusto sa kanila, ako yung ganito. Tapos ngayon matanda na ako, doon ako sa extension, pinatira. At doon kasi kami, nung pagpasok namin, dito lang po ako pinatira. Nakita ko naman talaga. At yung imbis na flat na ganon, may, parang may level na pa ganon. Sabi niya, tapos may kutsyon. Sabi niya, hirap na hirap ako dito, sakit lagi ng likod ko. Pero maayos yung maliit na space niya na yun. Doon siya sa loob ng kwarto, doon sa loob ng bahay, yung anak niya nakatira. Bahay ko to. Sabi niya, pero dito nila ako pinatira. Yung mga ko noon nandoon. Sabi niya ganon. So naawa talaga ako sa kanya. Tapos tatawa siya, ganon. So ganon yung niya, cover up. Sa madalit salita, sa kwentuhan namin, umabot kami ng 2 hours. Pagkatapos nun, sabi ko bago kami umalis, Nay, pwede ba ipag-pray kita? Sabi niya, sige. Pinag-pray namin. Alam niyo, iyak ng iyak yung matanda. Pagkatapos, pati kami umiiyak na kasi ramdam na ramdam namin. Pag alis namin, kinabukasan, bago kami malis, sabi ko, Nay, merong service kami bukas, may simba kami, gusto niyong pumunta. Akin, out of, parang slip of the mouth. Hindi ko ina-expect na, oo siya. Kasi hindi ko pa alam kung ano nangyari siya, pero alam ko umiyak siya ng umiyak. Tapos, kinabukasan, maaga pa siya. Sinusundo na niya yung isa, si Angie, yung tita nila na nag-church din doon. Sinusundo na niya. Nag-ano sila doon. So, nagsimba siya. Yung kauhawan sa puso niya, makikita mo talaga. Kaya kailangan nating lumabas. Gusto nyo madagdagan cell group nyo, huwag kayong manatili na hinihintay nyo lang yung mga cell group member nyo. Kung 5 taon na kayo nagsi-cell group, tapos isa pa lang yan, kapatid, dapat maging fruitful ka. Sabi lagi nakakabit sa ng Lord. So yung establish the works of the hands, of our hands, establish the works of our hands, 2 beses. Ibig sabihin ng establish, permanent. Permanente. Pag na-establish na natin yung gawa ng ating kamay, ito na yung magiging daan ng blessing natin. So, ayun. 2 beses mangyayari yan. Ibig sabihin, pag yung favor ng Diyos nasa atin, mag-aano na yan. Tawag nito, tuloy-tuloy na po yan. Huwag tayong huminto. Okay, next po. How to have, eto na po, how to have a fruitful year. Ginamit ko po itong text ng Isaiah 43 verse 18 to 19. Ang sabi po dyan, ilibing mo na sa limot, huwag nang alalahanin pa mga nangyari nung unang panahon. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng desyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. 3 bagay. Paano tayo magkaroon ng fruitful year? Nagsisimula pa lang po ang 2026. So una, forget the former things. Ano yung mga former things na yung mga painful past at saka yung former glories. Painful past, alam na natin yan, mga masasakit na karanasan. Pero yung former glories, yan yung laging nag-aano sa atin na, ito dati ganito ako Kaya ako yumaman o kaya ako nagkapera kasi ganito yung ginawa ko noon. So hanggang ngayon, yun ang ina-apply mo. Kapatid, napaka-upgrade na ng technology ngayon. Kung dati nagtitinda ka, naglalako ka, pwede mo nang i-post ngayon. Hindi mo na kailangan, mas madali pa ang buhay mo. Magde-deliver ka na lang. Hindi mo kailangan kumuha ng maraming stocks, tapos hindi mabebenta yung iba. So, kalimutan natin yung mga
strategies natin nung nakaraan, may bagong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Pangalawa, be open for new things. Minsan kasi, teka muna, hindi ako sanay sa ganito. Pag-aralan natin, kasi pwedeng, ito yung maging daan para tayo i-bless ng Lord. So, get out of your comfort zone. Pag hindi na tayo masaya, ibig sabihin may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Baka ginigising na tayo, anak, tama na yan. Sabi niya, na gano'n, baka masyado ka nang napapamper dyan. Sinisikipan na ngayon yung territory mo. Gusto ng Lord, i-enlarge eh. Parang, teka, lumalaki na ako, Lord Kahihiga ako dito, hindi na ako kasya. Hanap ka ng mas malaki. Extend ng Lord yung boundaries mo. Move towards excellence. Parang meron akong naanuhan dito. Ano ba yan? Hey. Teka. Ito. Okay. Saan ako? Nawala. Ito pala. Prayer of Jabez. Sandali na lang to. Prayer of Jabez, sabi dyan. Sino si Jabez? Pinangalan siya na sobra ang suffering. Dahil yung nanay niya, naghirap siya ipanganak. Kaya pinangalan siyang, ang ibig sabihin ng Jabez ay suffering or pain. So, napaka-bold niya mag-pray. Sabi niya, pagpalain niyo po ako. Ayaw niya magkaroon ng buhay na puro suffering. Tignan niyo prayer niya, palawakin niyo ang aking lupain, extend niyo yung boundaries ko. Samahan niyo po ako at ingatan anumang kasawi ang makakasakit sa akin. So, anong sa answer ni Lord sa kanya? Ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Huwag po tayong mahiya. Huwag po tayong maging timid sa pag-ask ng blessing ng Diyos. Kasi, inutos nga niya sa tao na be fruitful and multiply and replenish the earth. So, kailangan po maging bold tayo sa paghingi ng mga bagay na alam natin para sa kapurihan ng Diyos. Lord, bigyan mo pa ako ng kaluluwa. Prayer ko po yan sa Perez. Sabi ko, after 1 year na puro kami bata, tapos nag-start kami sa kabataan, nag-pray ako, Lord, bigyan mo kami ng kaluluwa. Bigyan mo kami, Panginoon. At unti-unti nakikita ko, na sabi ko siguro, eto kasi kukunti, hindi pa natin kaya yung iba eh. Mula nung December, hindi pa namin nabisita yung iba, ang daming mga activities. Kaya gumawa po ako ng plan, para sabi ko, iwanan ko ang bata at kabataan, kayo bahala dyan, magpo-focus kami sa mga adult. So, yun. Ayan, kaya doon sa sabing ganon, get out of your comfort zone. Hindi yung kinasanayan mo, doon ka nang move toward excellence. Sa pag gusto nyong mangyari, yung ninyo, madagdagan yung ninyo, yung inyong mga hinahawakan, go out. Kasi sabi ng Diyos, ano yung utos niya? Go and make disciples. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng disciple sa loob ng bahay. Maliban na lang kung madi-disciple mo yung anak mo, yung asawa mo, kung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun, pwede. I-start sa Jerusalem. Pero kung Kristiyano lahat, labas-labas na kapatid para madagdagan yung iyong mga hinahawakan. And then sabi dyan, get ready to accept God's blessing in your life. Sa marathon, di ba, yung mga tatakbo, naka-ready na yan. Tapos, na lang sila. Pag narinig nila yung baril, tatakbo na yan sila, mag-uunahan. So, ang pagpapala ng Diyos nakaabang na sa atin. Dapat lang maging ready tayo at maging excited and aspiring. So, yan na po. Ang 2026, hindi po year of the red horse or year of the fire horse. Ito po ay year of the Lord's favor. So, dumating si Jesus sa lupa pong tayo bigyan ng maligayang buhay. Buhay na kasiyasiya, masagana, at punong-puno ng pag-asa. Sa ating mga pagkakamali sa nakaraan, dapat nating kalimutan. At harapin natin ang kasalukuyan at mga bagong bagay na inihahanda ng Diyos para sa atin. Kalimutan natin yung mga masasakit na bagay ng nakaraan. Kasi yun po yung magmumulto sa atin. So, kung ano yung meron tayo ngayon, harapin po natin, dyan po tayo magsimula. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng seed, ng mga binhi, ng mga punla. So anong meron sa kamay mo? Pagyamanin mo. At makikita mo, tutubo yan, magmumultiply yan, magiging fruitful yan. At expect na yung mga unexpected. So pwede nyo pong pag-usapan sa grupo, may mga bagay ka ba na dapat nang kalimutan at ibaon sa limot? Ibahagi. Ano ang tinitingnan mo sa taong 2026? Na magagandang bagay na magaganap sa buhay mo at paano mo ito isasagawa. So, pwede nyo po yung i-discuss
sa inyong mga cell group. Sige po tayo manalangin, dakilang Diyos, aming Ama. Salamat po, Lord, sa pagtanaw namin sa taong 2026 na ito. Alam namin, Lord, greater things were going to happen to us, oh God. Samahan mo po kami sa aming journey. Tulad ng pangako mo, gagawa ka ng ilog sa gitna ng desyerto. Alam ko, Ama, ikaw po ang mapapapurihan kapag kami nanagana sa lahat ng area ng aming buhay. Salamat po sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.